Yan po ang pag-usapan natin. Amen? Kaya nga binigyan tayo ng Panginoong Diyos na pamagat, don't miss God's salvation. Huwag daw natin kaligtaan, huwag natin pababayaan ang kaligtasan ng Panginoong Diyos. Ay, church, alam niyo po, tunay po na God really loved the world. Amen? Tunay po na minahal ng Panginoong Diyos ang sanlibutan. Pero tingnan niyo po, ito kasi, kung tingnan niyo, buti complicated. Itong pagka minahal ng Panginoong Diyos. Kasi sa John 3:16, di ba? For God so loved the world. Di ba? Ngayon po, ano muna tayo? Ano muna din pagkatuloy? Basahin niyo po yung John 3:16 at saka 1 John chapter 2 verse 5. Tingnan niyo po kung yan. Para hindi maano niyo, ano ba itong ano na ito? Kasi sabi ng Panginoong Diyos, huwag mahalin ang sanlibutan, pero sa John 3:16, minahal niya ang sanlibutan. Para tingnan niyo, parang complicated. Di ba? Pakibasa. John 3:16. Sagot kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanya kaysa isang anak. Upang ang sino mong sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English po yan, for God so loved the world. Di ba? Ngayon, hindi na po tayo sa 1 John chapter 2 verse 5. 1 John 2:5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganitong nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Aha. Ang umibig, diba? Umiibig na wagas sa Diyos. Aha. Sa ganitong nalalaman natin na tayo 1 John 2:5. 1 John 2. Aha. So, tingnan nyo ha. Yan po, hindi po yan complicated na sabi ng Panginoong Diyos kasi, minahal niya ang sanlibutan. Pero ang ano dito, huwag niyo mahalin ang sanlibutan. Ang nagmahal sa sanlibutan, hindi minahal ng Ama. So hindi po yan complicated. Yung sa John 3:16, minahal po niya ang buong sangkatauhan, hindi ho yung kalayawan dito sa sanlibutan. Yung humanity lang po, yung sangkatauhan lang po, yung minahal po niya. At tunay po, very true po, God really loved the world. Talagang minahal po niya ang sanlibutan. Yung mga kaluluwa dyan sa sanlibutan, yan po ang minahal ng Panginoon Diyos. Kasi po, the most precious blessing po is personally served by God. Di ba? Kasi ang pinakamahal na pagpapala po, talagang personally served by God. Amen? Unlike sa common blessing po, hindi kagaya sa common blessing po, na nilikha ng Panginoong Diyos before man was created. So, yung personal hope na binigay ni Jesus yung buhay niya, yun po ang pinakamahal, precious blessing. Ngayon po, yung common blessing niya lang yung init ng araw, yung hangin, di ba? Mayroon tayong tubig, yan yung common blessing. Nilikha po yan before the man created. Now, but the problema, kapatid, ang problema, kahit na ang pinakamahal na blessing na siniserve ng Panginoong Diyos, mostly people po still miss to make the precious blessing. Talagang nakaligtaan po. Kahit na siniserve na ng Panginoong Diyos, ayaw pagtanggapin ng mga tao ang pinakamahal na pagpapala or yung salvation. Halos ayaw pagtanggapin ng Panginoong Diyos. Sa kabila ho na ito po'y buhay po ng kanyang anak. Now, on our passage, mga kapatid, pinakita dito, refusal upon si Pilato to know the truth. Kasi tingnan nyo, basahin ko ito ha. Kung ganon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatutuo tungkol sa katotohanan.
nakinig sa akin ang tinig ng sinumang nasa katotohanan. Yan sinasabi ni Jesus. Sa 38, ano ba ang katotohanan? Nagtanong si Pilato. Diba? Nagtanong, ano ba ang katotohanan? Pagkasabi nito, lumabas si Pilato. Yun lang ang ano niya. Nagtanong na sa ano ba katotohanan? Lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakitang dahilan upang patulan siya. Pagkasabi noon, hinarap niya yung mga tao at nagbigay siya ng wala akong dahilan para patulan siya. Although maganda yung pagkasabi niya kasi hindi siya nagbigay ng verdict ng Panginoong Diyos. Naghugas pa kasi ng kamay dyan. Bakit siya naghugas ng kamay? Naghugas, alam nyo, naghugas pa siya ng kamay niya. Kasi po sa lumang tipan po, yan po yung na ibig sabihin, wala siyang kasalanan na ibinigay na desisyon. Mga tao na ang nag-desisyon niya. Amen? Now, sa passage natin ito, pinakita yung pagtanggi ni Poncio Pilato para malaman ang katotohanan at tumalikod siya. Tinalikuran niya ang offer ng Panginoong Diyos. At nagre-reflect mo yan, our way of accepting Christ. Nagre-reflect po yung ginawa ni Pilato sa pagtanggap natin ng Panginoong Diyos na makaligtaan natin, natin yun, mamimiss po natin yung kaligtasan by turning also our back sa pagtalikod din po natin sa ating likod sa Panginoong Diyos. Pagtalikod natin sa kaligtasan ng Panginoong Diyos. Now, ang tanong ko, did we really miss the salvation? Talaga bang hindi ba natin natanggap ang katotohanan? Hindi ba nakaligtaan ba natin ang kaligtasan? Yes po. Sa paano mga kapatid? Number 1 po, knowing only Jesus but not His suffering. Alam niyo ba yan? Sa paano nakaligtaan natin ang blessing ng Panginoong Diyos? Alam lang natin si Jesus, pero hindi natin alam yung kanyang sakripisyo. Kilala lang natin si Jesus, pero yung sakripisyo din natin nakikilala. Right? Church, alam niyo po, mostly our way of relationship po at communicating to God is like friendly gesture. Alam niyo ba yan? Yung pakipag-ugnayan, yung relasyon po natin sa Panginoong Diyos ay parang parang pang trupa style lang. Amen? Yung iba taken for granted lang. Parang panakibutas lang ang pangalan natin sa Panginoong Diyos. Amen? Yung iba naman, kung may pakinabang, di ba? Kung may pakinabang, tayo, Panginoong Diyos, sa atin talagang inano po natin, mahalin po natin ang Panginoong Diyos. Yung iba naman, parang ginagawang Santa Claus ang Panginoong Diyos. Hindi ito, lahat ng pangailangan na hiningin natin sa Panginoong Diyos. Amen? Parang lang siya, parang ginawa lang natin siya genie. Di ba? Parang genie ba, ginaganon yung lamps tapos pag lumabas yung genie, hihingin yung tatlong wish, di ba? Parang gano'n ang trato natin sa Panginoong Diyos. Yung iba naman, pero mayroon naman mayroon din naman konti na ginawa siyang God sa ating panampalataya. Now, and all our way of relationship at communicating sa Panginoong Diyos is similar to Pilato. Yung pamamaraan po ng relasyon at ipagpagayan natin sa Panginoong Diyos ay parang si Pilato. Kung tingnan niyo po sa 37A po, yung 37A tayo, kung gano'n, isa ka nga hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan. Yan po yan. A po. So, and all our way up ay parang
si Pilato. Ayan o. Hello? At almost to the truth na si Pilato. Talagang ano na, malalaman sa sana niya ang katotohanan, pero tumalikod siya eh. Di ba ba? Almost to the truth. And to know the truth, mga kapatid. Di ba? Nasa harap na niya si Jesus. Nasa puso na niya ang langit. Pero tumalikod pa siya, mga kapatid. So yan po, mga kapatid, nag-reflect po yan sa way of relationship at communicating natin sa Panginoon Diyos. Halos na saan, ano na ho, ang mga Christian nasa harap na sa Panginoon Diyos, di ba? Biruin mo, nagkaroon na tayo, nanampalataya na tayo sa Diyos na di nakikita. Dati, saan pa tayo nanampalataya? Talagang mayroon tayong sinasampa natin na makikita natin. Mayroon tayong hinihipo. Pero ito mga kapatid, nasa level lang tayo na wala tayong nakikita. Pero naniniwala na po tayo. Amen? Pero mga kapatid, parang ano po natin, parang parehas po natin si Pilato kasi nasa ano na tayo sa Panginoon Diyos eh. Nasa harap natin ang Panginoon Diyos, nasa ano natin nasa puso na ang langit. Right? It reflects to ourselves. We turn back our back to the biggest benefit from Jesus, mga kapatid. Napansin niyo, mga Kristiyano, mga kapatid, na tinalikuran po ang the biggest benefits from Jesus. We just know the name, His name, not His suffering. Alam lang po ng mga Kristiyano ang pangalang Jesus, pero hindi inalam yung kanyang sakripisyo. But ang sakripisyo para sa atin. Ano ba yung sakripisyo ni Jesus, mga kapatid? Ano ba yung sakripisyo ni Jesus? Number one, ang unang sakripisyo, umalis siya sa langit. Umalis siya sa trono niya. Di ba? Alam natin si Jesus, pero di natin nalalaman, umalis na siya sa trono niya. Ano ba yung trono niya? Ano ba yung langit, mga kapatid? Di ba yung langit yung walang hanggang kaligayahan? Amen? Pero, ano siya nilayasan mo ngayon? Bumaba siya dito. Inalisan mo niya yung trono. Trono na buong yung puro ligaya, puro kaligayahan. Pero ano ba sumalubong ni Jesus dito? Pero problema, Jesus, may sakit po ito, Jesus. Talaga, sinalubong niya yung problema. Ay doon sa langit, wala siyang problema, di ba? Puro kaligayahan, pinaglingkuran siya. May taga-aliw siya. Pero pagdating dito, anong sinalubong sa niya? May sakit. Lahat may sakit. Halos wala na siyang pahinga. Di ba? Kasi inatupag niya yung mga hinarap niya yung may mga karamdaman. Doon sa langit, wala siyang kahirap-hirap. Di ba? Puro kaligayahan. Dulog doon. Di ba? So, tingnan mo, yun po yung isang suffering siya, mga kapatid. Umalis po siya sa trono po niya. Ano pang niya? Suffering niya. He gave birth by Mary on the law of Herod. Di ba? Ipinanganak siya ni Maria, pero sa batas ni Herod. Ano ba yung batas ni Herod? Di ba nagtatakbo sila? Kasi hinahunting sila. Lahat ng mga papatayin. Di ba? Lahat ng mga papatayin ng panahon na yun. Ngayon nagtatakbo sila na di ba, ginising sila ng angel. Bumangon po kayo kasi tapos pag lumihis po kayo ng kasi papatayin ni Herod yung bata. Yun mo ba? So, yun, isang sacrifice po yun. Sacrifice po yun ni Jesus. Ano pa yung sacrifice ni Jesus, mga kapatid? Yung people have His favor. Di ba? But favor is crucifixion. Sino ba yung mga taong sunod sa Kanya? Yun mo yung 3 taon na pinapakain, mga kapatid.
Yun ho, yung 3 taon may mga karamdaman. Amen? Pero sino yung sumagot ni Jesus? Sino palayain natin? Yung mga tao na yun. Di ba? Sumagot siya, si Barabas. Si Barabas ang pinalaya. Ngayon, yung mga tao na yung kasama niya, yun po yung sumigaw na crucified him, crucified him. Yan, isa po yung isang ano po ni Jesus yan, sufferings po yan. Diba? Ano pa ho yun? Yung McBrial, on the way of crucifixion, nung nililitis siya, saan po siya nililitis? May alam kayo dyan? Ha? Saan nililitis si Jesus? At anong po yung oras siya nililitis? Gabi. Saan siya nililitis? Sa bahay ni Caiphas. Sino si Caiphas? High priest. Illegal po yun. Illegal na paglilitis po yun. Kasi walang membro ng Sanhedrin. Walang Sanhedrin means Supreme Court. Kaya illegal po yung pagkalitis niya. Amen? Ngayon, kinabukasan, dumalaw si Pilato, kaya sinagminta siya ni Pilato. Kaya nga sabi nga ng asawa ni Pilato, "Hoy, huwag kang makialam dyan, gagabi, hindi ako pinatulog niyan." Di ba? Sinabihan si Pilato ng asawa, "Huwag kang makialam dyan." Pero, nagbigay pa rin ang si Pilato. Verdict, nagbigay pa rin siya ng desisyon. So, tingnan niyo mga kapatid ha, yung paglilitis illegal na paglilitis, hinatulan si Jesus. Hinatulan siya sa illegal na pamamaraan. Amen? So, on the way of crucifixion, natapos yung paglilitis, gabi, di ba? Pagkatapos mga kapatid, anong ginawa ni Jesus? Binugbog siya. Lahat ng sundalo, kaya nga sa Book of Psalms, may kita, halos hindi na siya makilala. Kasi sinaktan siya eh. Lahat ng tao, binugbog siya. Kaya nga lumuwa yung mata niya eh. Magdamag siyang binugbog. Kaya nga kapatid, 2 kilometers from Jerusalem to Golgotha, 2 kilometro yan. At pasan-pasan pa niya yung krus. Kaya mga kapatid, pagdating doon sa hingal na hingal siya. At pinako siya. Pagpako niya, yun na ho yung mga kapatid, yung baga niya, unti-unti na napupuno ng dugo. Hemorrhage na po mga kapatid, hanggang pagdating alas 3, matay na siya. Namatay si Jesus. Yun po yung sufferings mga kapatid, isa sa mga sufferings. McBrial and on the way of crucifixion. Diba? Kaya mga kapatid, knowing only Jesus but not his suffering, yan po isang nakaligtaan po ng mga Kristiyano. Kilala lang si Jesus. Ang daming mga Kristiyano, basta lang si Jesus, pero di inalam yung sakripisyo ni Jesus sa atin. Amen? Okay? Nandito na po tayo. Knowing Jesus but materially, but rejected spiritually. Kilala natin si Jesus materially, but rejected siya spiritually. Right? Church, alam natin, we all know, ever since that money is the solution of worldly problem. Di ba? Alam natin yan na ang pera ang solusyon sa worldly problem. At ang pera ang solusyon sa problema natin dito sa lupa. Tingnan nyo nga sa Ecclesiastes 10:19. Chapter 10, verse 19. Tingnan nyo po. NIV, sino may NIV dyan? Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasya sa buhay ang inumin.
Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Yan. Ito'y mabibili lahat ng salapi. Tingnan mo nakaano sa pera. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat po ng problema dito sa daigdig, itong pera ang solusyon. Right? But recklessly po mga kapatid, people disregard God's warning. Ang nakakalungkot lang, binaliwala ng Panginoon ng mga tao yung warning ng Panginoong Diyos. Ano bang warning po niya? Tingnan niyo po yung warning niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 3. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Yes po. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Yan nyo hindi po yan complicated Hindi po yan complicated na yung dalawang verse na yan. Lahat po ng problema dito, solusyon ng pera at pinagbabawal naman ng Panginoong Diyos ang mahalin ng pera. Hindi masama ang pera. Yung pag-ibig lang ang masama. Hindi po ba? Now, but instead mga kapatid, hindi yan complicated, but instead, ang complicated po, we are complicated by the law of God. Tayo po ang complicated. Tayo po ang may problema sa batas ng Panginoong Diyos. Hindi po ang Diyos ang problema sa kanyang batas. Amen? Knowing Christ is not for material securities, mga kapatid. Pagkilala ni Kristo ay hindi po yan para ho sa material securities. Pagkilala ni Kristo, hindi ho yun na para tumatak ang inyong income, dumadami ang inyong kayamanan, mga kapatid. But eternal securities po yan. Ibig sabihin, pagkilala ni Kristo, matatag ka pagkatapos ang buhay mo dito sa daigdig. Hindi yung pagkakilala ni Kristo, ay yayaman na po ako. Nag-Christian po ako, dadami na ko yung kayamanan mo, mga kapatid. Ang pagkilala ni Kristo ay eternal securities po yan. Now, 37b, tingnan natin yung mabuti yung 37b. Unawain natin yung mabuti yan. 37b, saan po tayo? Upang magpatutuo tungkol sa katotohanan, nakikinig sa akin ang sinumang nasa katotohanan. Tingnan yung mabuti yan. Upang magpatutuo tungkol sa katotohanan, nakikinig sa akin ang tinig ang sinumang nasa katotohanan. Tingnan nyo ang tao po na nasa eternal mga kapatid ay nagpatutuo sa katotohanan. Right? 37, citing that material must not the reason to reject Christ. Kung laliman mo pag-unawa yan, sabihin niya mga kapatid, ang material po hindi po yan rason para i-reject po natin si Kristo. Kaya yung panghuling binasa ni dito, di ba? Yan po ang dahilan. Palibasa na ulit. Yung 1 Timothy, sa Timothy, 16. 16. Chapter 16. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Yan. So, yung panghuling na yun, di ba? Napansin niyo mga kapatid. But the eternal reason, pinakita dyan sa 37b, material must not the reason to reject Christ. Ang material po, yan po dapat hindi rason para i-reject po natin si Kristo. But eternal po, the reason to reject the love of material.
ang material po, hindi po dapat ang rason para i-reject natin si Kristo. Pero po, ang eternal po, ang rason para i-reject natin ang mahalin ang material. Right? Ang eternal life po, yan po ang dahilan po. I-reject po natin, mahalin po ang material na bagay. Right? No material can defeat po. Dapat po, walang material po ang makakatalo if we decide we will serve God. Amen? Dapat po wala pong material na makatatalo po mga kapatid. Kung magdesisyon ka na maglingkod sa Panginoong Diyos. Church, marami pong tumanggi po sa paglilingkod ng Panginoong Diyos. Ay, may trabaho po ako. Ay, may tanong po ako. Ay, mayroon pa po ako. Ano, mayroon pa po ako. Di po ba? So, tingnan po. Sinabi na nga ni Jesus, unahin niyo lang ako. Di ba? Unahin niyo lang ako at lahat ng pangailangan niyo ibibigay ko sa inyo. Si Ate Max, inuna talaga niya yung ano. Inuna talaga niya ang Diyos. Tingnan mo, sumuko yung amo niya. Sige, huwag ka na pumasok. Pero nung hindi niya inuna ng ano, Max, halika, hatid mo kami pag paglinggo, walang patawan yung ano niya, amo niya, di ba? O ngayon, pinag-ano niya na mas mahalaga yung linggo. O, tumanggi na yung asawa, yung asawa. Tumanggi yung amo niya, na sige, magsimba ka na, di ba? Amen? No material, mga kapatid, can defeat. Wala pong dapat material, makatalo po, na mag-decide po tayo na maglingkod sa Panginoong Diyos. Jesus, di ba? Dapat po, Jesus spent the rest of our life. Dapat po si Jesus po, mga kapatid, lalo na yun, siya lang po yun hanggang sa dulo ng mga buhay natin. Amen? Kaya mga kapatid, knowing Jesus by materially, but rejected spiritually. Dapat po, mga kapatid, hindi po natin i-reject si Jesus pag mayroon po tayong material. Eh, yung mga tao kasi po, nakatanggap na yaya, wala, nakalimutan na. Para ba yung tao na namantikaan yung labi, nagkakain na ng humba, hindi na, nakalimutan ang Panginoon Diyos. Sino gusto ng humba dito? Ako gusto ko yung humba, baboy. Pero di ko kalimutan ang Panginoon Diyos. Humba mo, baboy mo yun. O, patao. Yun na. Okay po? So, knowing, nakatulong po tayo. Knowing Jesus, but not his salvation as an inspiration po. Alam lang natin si Jesus, pero yung salvation ay hindi natin ginawang inspirasyon. Amen? Church, sa verse 13, doon po tayo. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato, pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakitang dahilan upang matulan. Yan, tumalikod. Yan ako yung ano na, tumalikod siya. Kaya nga, almost nandoon na si Jesus, harap-harapan ako niya. Nung tumalikod po siya, nasa langit na nga yung oso. Pero tinalikuran pa rin niya. Saan siya tumalikod siya pumunta? Hinarap niya yung mga tao. Amen? So, church, alam niyo po, sa verse 13, makita natin ang rason why Pilate turned his back to the throne. Amen? Makita natin po na ang dahilan bakit si Pilato tumalikod sa katotohanan. Because he was inspired by his power. Di ba napansin nyo? Nagbigay siya ng desisyon. Wala akong nakita dahilan upang matulan mo siya. Hinarap agad niya yung kasi inspired siya na makapangyarihan siya. Gobernador si Pilato din eh. Di ba? Siya yung gobernador din sa Jerusalem. Kaya hinarap niya yung constituent niya. Kaya excited siya doon sa sa kapangyarihan po niya. Pero hindi siya excited doon sa eternal life. Amen? The reason why Pilate turned back to the throne, because he was inspired by his power, he was inspired by faith,
inspirado siya sa karangalan, inspirado siya sa kanyang wealth, mga kapatid, sa kanyang kayamanan. Amen? So, alam niyo po, sinabihan niya, bumabasa ko yan siya. Nagsabi si asawa niya na huwag siyang pakialaman ng pangalan ng Jesus. Tapos, yun, nagbukas na siya ng kamay. Amen? Now, if we turn back to this opportunity, kung talikuran po natin ang opportunity, mga kapatid, means salvation is not matter as most. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi ho tumimo po sa atin. At hindi nagbigay ng inspirasyon sa atin. Amen? Pagdating mo sa espiritual, ngayon, tumalikod po tayo, mga kapatid. Parang hindi natin pinigyan ng halaga ng material, ang eternal life. Ibig sabihin, hindi po tayo na-inspired sa salvation. Amen? Parang kaya nga, ang pagkakilala natin ni Jesus ay parang taken for granted, parang may pakinabang lang, parang pang sandali lang, mga kapatid. Ngayon, pag tinalikuran po natin yan, mga kapatid, ibig sabihin, is not matter as most. Para hindi ho tumimo sa atin ang kaligtasan, hindi naging inspirasyon po sa atin. Knowing Jesus is inspiration of salvation, mga kapatid. Amen? Pag-alam natin kay Jesus po, dapat po, inspirasyon po siya sa kaligtasan. Dapat inspired po tayo sa kaligtasan, mga kapatid. Bakit, mga kapatid, ma-inspired po tayo sa kaligtasan? Kasi hindi naman tayo magtatagal. Wala akong tao po na habang buhay na rito. Kahit anong pingil mo ng pagtanda, tatatanda talaga tayo. Kahit pagpigil mo na ayaw mo mamatay, mamamatay talaga tayo, mga kapatid. Kaya dapat po, knowing Jesus, kilala na natin si Jesus ngayon, dapat ma-inspired na po tayo sa salvation. Ma-excited ka. Ay, pagdating mo ng panahon, pasok na mo ko sa akin. Ay, yung iba, may mindset kasi ayaw mo na mamatay. Di ba napansin nyo? Kung talaga, tangki talaga, ay, layo mo po, malayo mo to. Di ba? No po, sabi ni Jesus, wala po makadagdag isang oras ng buhay ng tao. Amen? So dapat po, nakilala na natin si Jesus ngayon. Ma-inspire na po tayo. Amen? Kasi mga kapatid, sabi ng Panginoong Diyos, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita ay hindi magbago. Ibig sabihin, anong pinagpaguran mo? Anong yung pinagsikapan mo, mga kapatid? Wala po yan. Mawawala po yan. Amen? Mapupunta lang yan sa mga tagapagmana mo. Mag-away-away lang yan sila. Kasi ayaw mo pa lamang yung isa. Diba ba? Dapat ito ma-inspire ako. Sa natin dito, mga kapatid? Katayuan natin sa buhay ngayon. Nagpakilala na si Jesus sa buhay natin. Dapat ma-inspire na tayo. Ngayon nalalaman natin, mga kapatid, na ganito pala yung mayroon na tayong idea. Pagpasok, mga kapatid, sa pintuan, makipot na pintuan. Amen? Dati, paparapara lang tayo, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ulitin po ko. Nagpasalamat po ako dahil hindi pa ako pinatay ng Panginoon Diyos. Church, inano ko na sa inyo lahat, ano yung buhay ko dati. Nagbigay na ako ng testimony noon pa. Nag-testimony, ano yung pinagdaanan ng buhay. Pero ulitin ko po, hindi lahat ito sinasabi lahat. Kasi ako maganon nga ako. Ano ba yung nagawa ko pala? Parang naano ako. Mga sinasabi ko lahat, yung ko. Pero hindi ko lahat sinasabi lahat. Kasi parang hiyang-hiya ako. Mahihiya talaga ako sa pinagagawa ko dati. Yung slide lang mo. Yung mga pinagdaanan lang ko lang dati. Pero yung dati na talaga hindi ko sasabihin. Siguro, isama ko yun.
isama ko yun sa libingan ko siguro. Yung mga pinagdagawa ko dati. Kaya pasalamat ko ako. Salamat pala dahil nakilala ko ang Panginoon ko sa maaga. At ngayon, na-inspired ko ako. Yung dating pinagagawa ko, mga kapatid, di ko lang ginagawa. Kaya nga araw-araw, kahit hindi ko ginagawa, ako naghingi ng tawad sa patawad ko, Panginoon Diyos. Patawad ko kasi sa isip ko wala ko, hindi tayo karapat dapat pumasok. Pero ba sabi ng Panginoon Diyos, kalimutan ko na ako ng mga nakaraan. Amen po ba? Kaya nga, knowing Jesus is an inspiration, mag-absolute. Knowing inspiration of salvation. Knowing salvation, knowing your responsibility to your soul. Pagkaalam natin sa kaligtasan, malalaman po natin na mayroon pala tayong responsibilidad sa ating kaluluwa, mga kapatid. Amen? Kailan ko lang malalaman na mayroon responsibilidad pala ako sa kaluluwa ko? Ngayon lang ang naging Christian ako. Pero ba, ulitin pa dati, yung kaluluwa ko, yan po yung para siya kinakalagkat ko palagi. Di ba? Kung anong ipasok sa bunganga ko, anong klase inumin, parang ganun din siya. Kung umano ako ng drugan, ganun din ang inano ko sa ano. Parang ano siya, wala siyang magagawa. Kasi nasa loob nakakulong siya sa ano sa ating katawan. Amen? Kaya mga kapatid, knowing ngayon, nagkaroon ako ng may responsibilidad pala tayo sa ating kaluluwa. Di pala basta-basta kalagkarin natin ito kung anong inumin, painom mo, kung anong may droga, inumin, kung bisyong babae, bisyuin mo, kung mayroong sugal, ipasugal mo. Doon mga kapatid, dapat ito, mahalin po natin ang ating kaluluwa. Kasi yan po mga kapatid, yun po yung huhukuman, yun po yung haharapin ng Panginoon Diyos. Sa isang araw ng po sa korte, mga kapatid, yan po ang haharap sa Panginoon Diyos. Kung anong ginagawa mo dito, yun po, makikita mo yan. Makikita mo yan sa book of life, mga kapatid, na isusulat mo yan. Lahat ang mga ginagawa mo. Kaya pala, todo hindi ako sorry sa Panginoon. Kasi nagawa ko na isusulat na yun sa ito. Di mo pwede burahin mo. Di mo pwede, Lord, sorry yung nakaraman mo kasi yung dating ginagawa ko. So, di ko nandoon na po yun. Kaya nga, patawad ko kasi kasalanan ka lang. Kaya ngayon, todo ano pa, gawa ako ng mabuti, mga kapatid, para sa aking kaluluwa. Ginagawa ko yung responsibilidad to my soul. Amen? Kaya nga, huwag kayong mag-alala. Pagtingin sa lamin, ang daming kulubot. Kukulubot talaga tayo. Kahit anong hadlang mo, kukulubot talaga. Hindi naman sige dati, parang merkado yung imput. Pero lahat tayo, papunta lang yan, di ba? Puputin talaga tayo. Amen? Ang ano mga mahalaga ko, kapatid, yung kaluluwa natin. Itong katawang panglupa natin talagang babalik talaga sa lupa. May wala akong nakikita, hindi ko lang ano po, pero may idea mga kapatid. Napansin ko palagi, walang matanda na naglalakad na ganyan. Wala akong nakita ganyan. Lahat ng matanda na nakikita na ganyan. Parang bumabalik sa lupa. Akin ko yan yung mental ganito. Parang hinihina mapunta sa hinihina mapunta ang lupa. Di ba? Kaya kung gamit ang tungkod, ipigil na sa ito. Pero anong pipil po na ugatin? Mayroon talaga yung naghintay. Hinihintay talaga yung lupa. Di ba? Kaya nga, bawal mo, manalangin tayo, Lord, kuhanin niyo na po ako. Mga kapatid, mayroon na po tayong nakatangka. Huwag natin gawing kriminal ang Panginoon ng Diyos. May nakatadhana na araw mo sa atin. Amen. So, pinagawa lang sa atin ng Panginoon ng Diyos. Huwag naglubi. Para magliliwanag ka, magliliwanag. Amen. Magliliwanag ka. Pag nakita ng Panginoon ng Diyos na matatapos ang buhay mo, tapos nagliliwanag ang puso mo, siyempre, yung tagas
po yan. Ha? Mga anghel po yan. No? Yan po yun ang makikita ang liwag sa Panginoon Diyos po ng liwanag. Pero pag nakita ng taga-sundo, ang dilim, hindi sa amin po. Madilim. Madilim ang puso eh. Di ba ba? Hindi nagliliwanag. Ibig sabihin, nung buhay pa, hindi ito gumawa ng kabutihan. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, di ba? Paliwanagin niyo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Paliwanagin niyo. Iyang pagliliwanag yan, dala-dala niya hanggang kamatayan natin, mga kapatid. Matapos ang buhay natin, andyan na yung taga-sundo. Di ba, mababa? Saan niyo mababasa yung taga-sundo? Lazaro. Sila ba? At sinundo siya, dinala siya doon, di ba? Sa, ni Abraham. Yung mahirap, saka yung mayaman. At yung naman, namatay din yung mayaman, sinundo din siya, dinala sa ilalim. Sino sa impyerno. Kita niya sila sa Roy. Panginoon, kilala ko yan. So si Lazaro, hindi na siya kilala. Kasi nandun na siya. Bagong pangalan, bagong isipan, bagong katawan na siya. Yung mayaman, hindi na niya kilala. Pero yung mayaman, nandun sa impyerno, kilala na niya. Amen? Kilala niya yung mahirap. Diba? Panginoon, kilala ko na yung humihingi nangalkan ng basura sa namin, sa tapat namin. Amen? May sabay silang namatay. Diba? Namatay. Ay, nauna pala, konti yung mahirap. Ano kinamatay ng mahirap? Rabies yun. Kasi nakita mo, marami siyang galis, di ba? Marami siyang sa mga aso. Nilaan yung aso yung niya, nagkaroon siya na. Pero actually po, ano po yan sa mga scholars po, kasi inano nila, ano po pinamatay itong mahirap? Pero walang sinasabi niyan sa Bible na rabies talaga. Ano lang, as mga scholar lang yan, Bible scholar lang. Ito kasi may sugat. Puno na sugat ang katawan eh, tapos may aso eh. Dinilaan na daw. Mabasa natin, dinilaan ng aso yung mga sugat niya, nagka-rabies yan. Amen mo ba? So, knowing Jesus, mga kapatid, is knowing your responsibility to your soul. And fulfilling your responsibility as a Christian means sitting beside Jesus in heaven. Pag ginagampanan mo ang responsibilidad mo sa iyong kaluluwa, ibig sabihin yan, means someday sitting beside Jesus in heaven. Makatabi mo na si Jesus sa buwan. Actually, hindi natin talaga, walang sinasabi na makatabi. Pero may sinasabi dyan na naghanda ng 20 upuan. Malay mo, makaupo po tayo dyan sa isa sa mga dalawa. Amen mo ba? Meron po ba tayo makawaan? Amen mo ba? Don't miss God's vision. Church, ulitin ko po, ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Huwag natin yung sayangin. Mahalin po natin. Ito na ko yung mga kapatid. Amen? Ito na yung kaligtasan. Ulitin ko yung mga sa Amerika, yung NASA, di ba? NASA, gumastos po sila, pero papunta sa lumagpas na sila sa Mars, pero alam niyo yung sinasabi, inulugan ng isang minibog ng taga-NASA. Actually po, ang talaga nila, makarating sila sa langit. Mapuntahan nila yung langit, kaya gumastos na billions of dollar para alamin talaga kung talagang talagang langit. Amen? So church, ulitin ko po, nasa ating puso na yung langit. Kasi nandiyan sa harap natin si Jesus. Di natin siya nakikita, pero naniniwala tayo. Amen? Dati, naroon tayo sa relihiyon, di ba? Ang akala natin, yun na ho yun. Yun na ho yung natin, church, nakikita. Wala natin nakikita. Pero buhay na buhay sa isipan. At that is, mga kapatid,
Knowing Jesus, mga kapatid, yan po ang salvation. Yan po ang kaligtasan. Huwag natin ito hayaan mawawala, mga kapatid. Amen? Yung sa ibang once saved, always saved, mga kapatid. Church, hindi daw mawawala ang salvation. Totoo, hindi mawawala ang salvation pag nasa Panginoon. Pero pag wala ka na sa Panginoon, lumayo ka sa Panginoon, mawawala talaga sa'yo. Mag-take over talaga sa Satanas. Amen? Amen. So, knowing Jesus, knowing but not knowing His suffering. Alamin po natin, mga kapatid, hindi lang si Jesus yung pinako, pero yung sakripisyo, ang hirap pala yung pinag-aaral po. Pangalawa, knowing Jesus by materially, mga kapatid, but rejected spiritually. Huwag natin i-reject po ang spiritual, mga kapatid. Pangatlo, knowing Jesus but not His salvation as an inspiration. Dapat po ma-inspire na po tayo sa kaligtasan. Ulitin po, ang kaligtasan ay hindi po yan mabibili ng kayamanan. Ano ba sabi na sa Book of Acts? Hindi ba mabili yung Diba yung sila si Peter at si John? Sinabihan sila ng kasi nakita naman na nakapagpagaling sila ng mga kinausap sila ng mayaman. Pwede bang mabili ng ganyan? Ano sabi ni Peter? No po, hindi po ito mabibili ng kayamanan. Ibig sabihin yung langit, mga kapatid, hindi mababayaran. Wala makapagbayad ng kayamanan about sa salvation. Ikaw dapat pumasok. Ikaw, mga kapatid, ang may responsibilidad sa ito. Amen. Amen. Manalangin ko tayo. Magbanal sa lahat. Salamat, Lord God. Dahil sa mga